Are a overcomer. Kung bubuksan natin yung mga Bible natin sa Philippians 4, buksan po natin Philippians 4. Alam na natin yung iba sa atin to. Philippians 4 verse 6 to 9. Sabi dito, sa Tagalog ko na lang po babasahin. Philippians 4 verse 6 to 9, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Verse 8, bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Sa buhay natin, overthinker ay lagi nating nararanasan. Nung nabasa ko ito ang overthinker hindi po siya one day process lang. Ang overthinker, ito po yung resulta ng araw-araw nating pag-iisip. Kung laging iniisip natin ay negative, di ba marami sa atin kaya ayaw mo nang magmahal kasi before lagi ka nasasaktan. Kaya every time na may manliligaw sa'yo, sasabihin mo, hindi pa, ganun rin yung gagawin mo sa akin katulad ng ginawa ng iba. Tama po. Kasi po, because overthinker is a attitude ng tao bilang tao. Pero sabi ng Lord, Satan is trying to destroy your focus through your overthinking. Alam natin yung nangyayari ngayon sa paligid natin, hindi natin kontrolado. Minsan napapaisip ka, may mga naririnig kang balita, napapaisip ka, paano na? Anong gagawin ko? Anong next? Paano na ako? Diba? Sinasabi ng Lord, si Satan, dinidistract niya yung isip mo para mawala ka sa plano ng Panginoon. And there's no accident in the Word of God. Kaya po natin naririnig itong mensahe nito kasi maybe some of us is struggle natin yung overthinking. Until now, overthinker pa rin tayo sa mga bagay-bagay. Bibili ka na lang ng suka, nag-iisip ka pa. Diba? Nag-iisip ka po anong brand kaya bibilin ko. Ano kayang brand yung subok? Kasi based sa mga nakikita mo, nagbe-base tayo kasi nabasa ko, ganito yung nakita ko din Ganito yung resulta. Kaya minsan, hindi yung word na overthinker ay nasasabuhay na natin. And sabi ng Lord, stop it now. Tandaan po natin, ang pagiging overthinker ay hindi nakakatulong sa paglago natin sa Lord. Bagkus inaalis niyan yung plano sa iyo ng Panginoon. Kaya sabi ng Lord, stop now. Huwag kang maging overthink. And next, no exemption on overthinking mindset. Tandaan po natin, Kristiyano ka man o hindi, mananampalataya ka man o hindi, yung overthinking mindset po ay lahat po ay nararanasan natin. Tama po, so hindi nakakaranas dito. So sigurado ka sa lahat ng ginagawa mo. Di ba lahat tayo ay nagdududa, lahat tayo nag-overthink. Titignan natin muna yung solusyon bago tayo gumawa ng aksyon. Tama po. And sabi ng Lord, post and think first. Before tayong mag-decide ng mga bagay, mag-isip tayo ng maigi. Ipanalangin natin. Bakit po? Overthink, kill our mindset to respond to the calling of God. Kaya po minsan, akala natin, Lord, kinalimutan mo na ba ako? Lord, bakit nananalangin naman ako, nagbabasa man ako ng Bible, bakit kabaligtaran yung nangyayari sa buhay ko? Sinasabi ng Lord. Yung overthink kasi yung nangunguna sa isip natin, kaya yung response, mga plano sa'yo ng Lord, hindi mo na alam. Ang plano sa'yo, Lord, di ba, sabi sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Pero mawawala yan kapag dumaan tayo sa realidad na problema. Totoo ba may plano sa akin ng Lord? Bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Kasi sabi sa 2 Timothy verse 1-7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihang pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ibig sabihin po pala, ang pagiging overthink, kahit po nating lagpasan ito, kung meron tayong self-control, kaya po napakahalaga ng self-control sa ating mga tao. Bakit po? Ito po kasi magdidikta kung ano yung future na kakaharapin natin. Kung lagi ka lang, hindi ka nag-iisip, hindi ka makapagpigil sa sarili mo, naku po, delikado po tayo. Marami sa story sa Bible, lagi po natatalo sa self-control. Di ba po? Si Eve, di ba po? Bakit po nagkaroon tayo ng kasalanan na manatag sa kanila? Kasi si Eve, hindi niya napigilan yung sarili niyang kainin yung tree of knowledge.
Di po, maraming story sa Bible at tayo po ang Bible ng generation na to. Tanong, kung ilalagay yung buhay natin sa Bible, ano kayang kwento ang mailalagay doon? Saan kaya tayo mapupunta if kukunin tayo ng Panginoon? Ano yung mga dapat natin gawin? Remove negative things in your mind. Ano yung mga negative na alam mo na hindi nakakatulong sa isip mo, alisin mo. Diba? Kapag bibili nga tayo ng prutas, ano una mong inaalis? Bulok. Tama po. Diba? Hindi mo naman dyan sama yung bulok sa maayos. Ganun po bilang tao, everyday Lord. Tulungan mo ko yung negative mindset, negative things na pinapasok ng kaaway sa isip ko. Mawala po. Alisin niyo po. Bakit po? Alam niyo po, even natutulog tayo, nagkakaroon tayo ng negative mindset or negative things. Ang tanong dyan, ano yung huling pinakinggan mo? Sino yung huling kinausap mo? Kasi po, minsan yun yung nagdidikta kung ano ka ngayon. Kaya nga isang preaching po na narinig ko, sabi niya, ang pinaka-best way para magkaroon tayo ng positive mindset or maganda yung maging tulog natin, dapat o kaya Christian song yung pakinggan natin bago tayo matulog. Bakit? Yung huling kanta na napakinggan mo, yun yung kasama mo matulog. Remember, yung hindi natin alam kung buhay tayo kinabukasan, pero ang maganda po doon, meron kang peace of mind. Kasi po, yung pagtulog, kontrolado natin yan, pero yung pagising, ang hindi natin kontrolado. Paano yun? Natulog ka, sama-sama ng loob mo, until now, galit ka pa rin sa kaibigan mo, galit ka pa rin sa kapatid mo, natulog ka, tapos hindi tayo nagising, ano kayang harap tayo sa Lord? Wala na pong second chance pag humarap tayo sa Lord. Kaya napaka-importante i-remove natin yung negative things in our mind, dahil hindi po ito makakatulong sa atin. Next, always think positive. Lagi ko pong, sa lahat ng nangyayari sa buhay ko, hindi ko siya tinitignan ng negative. Tinitingnan ko, Lord, ano yung tinuturo mo sa akin sa bagay na to? Ano yung pwede kong mai-improve pa sa sarili ko? Kasi marami sa atin, kapag may narinig tayong balitang hindi natin gusto, negative agad yung resulta ng kabilang tenga natin. Pero nire-remind tayo ng Lord, anumang marinig mo, anumang makita mo, always think positive. Hindi po maging masama maging OA sa positive. Bagkus makakatulong yan para magkaroon ka at para maging overcomer tayo. And sabi pa dito, overthink, kill your future. Mapapansin mo, kapag masyado kang overthink, yung future mo nakakalimutan mo na. Yung future na binigay sa'yo ng Lord, hindi mo na alam, hindi mo na matandaan. Tandaan mo yung ginawa sa'yo ng ibang tao, pero hindi mo natatandaan kung ano yung ginawa sa'yo ng Panginoon. Regulate your mind every day, kapatid. Before bago tayo, pagkagising pa lang natin, na Lord, i-regulate mo yung mind ko na puro maganda lang pumasok kahit masama yung nakikita ko. Bakit po? Overthink, limit your purpose. Kaya mo namang magmahal pero dahil sa overthinker, nawawala po yan. Kaya mo namang magbigay pero dahil sa overthinker, based sa experience na naranasan mo, hindi ka na po makapagbigay. Nung napapakinggan ko to, ang sakit. Bakit po? Kasi lahat po ng gumagawa ng mensahe, kami po yung unang nasasaktan. Ako, overthinker ako. Kasi nung nangyari sa tatay ko sa Lord, sabi ko, Lord, nagpe-pray naman ako, Lord, Nagsuserve naman ako sa Lord, Bakit yung tatay ko pa yung naging bedridden, dami nang pwedeng iba dyan. Sabi sa akin ng Lord, may purpose ang Lord, Doon pa lang binago na ako ng Lord. And sabi dito, always priority the word of God to avoid anxiety. Kaya minsan marami tayong anxiety to result to overthinker kasi po hindi tayo nagbabasa ng word of God. Okay tayo sa mga trending sa Facebook, kamusta po yung pagbabasa natin ng Bible? Nakakapagbasa ka pa ba ng Bible? Sabi nga sa Joshua 1:8, di ba? Huwag natin kaligtaan, basahin ang salita ng Panginoon araw at gabi. Hindi naman sinabi ng Lord buong araw mong gawin. Isang beses sa umaga, isang beses bago ka matulog. Bakit po? Ito po, pagbabasa natin ng Biblia, inaalis po niyan yung takot. Sabi nga na, kanya ba narinig yun? Yung salita ng Panginoon kay Circle, yung salita ng Panginoon, kahit anong mood na meron tayo ay hindi nagbabago. Tama po. Masaya ka man, malungkot ka man, pero yung sabi ng Lord, rejoice. Hindi po nagbabago yun. And stay on the presence of God, kapatid. Sa mundong ito, kung titingin tayo sa realidad, mawawala tayo sa Panginoon. Pero kung mag-i-stay tayo sa presensya ng Panginoon, kahit hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa paligid natin,
may joy ka pa rin sa puso mo. May motivation ka pa rin sa puso mo. Bakit? Kasi alam mo, hindi ka papabayaan ng Panginoon. Yung Panginoon ba nagpabaya sa atin? Kung ang Panginoon, niligtas niya yung mga disciple niya, di ba, nung ang lakas ng bagyo, niligtas ng Panginoon, paano pa kaya tayo? Kung ang Panginoon, niligtas niya sa Old Testament, New Testament, paano pa kaya sa realidad natin? And look for accountable person. Meron ka bang accountable person sa buhay mo? Na every time na hindi mo na alam yung mangyayari, nag-overthink ka, siya yung magtatama sa'yo. Baguhin natin yung mindset ng accountable person. Kasi sabi nila, accountable person daw, ito daw yung dapat laging positive sabihin sa'yo, ganito, dapat a-agree sa'yo lagi. Hindi po, ang totoong accountable person po, yung itatama ka kapag mali ka. Kapag hindi ka kayang itama ng tao na yan, hindi po siya accountable person sa'yo. And lastly, allow God to move in your life every day. Lord, ipanalangin natin na Lord, tulungan niyo po ako. Kasi bilang tao, marami tayong pagkukulang, marami tayong kasalanan na hindi tayo aware. Pero sabi ng Lord, kung i-allow natin ng Lord pumasok sa buhay natin, magkakaroon tayo ng fruit of the Holy Spirit, magkakaroon tayo ng guidance, magkakaroon tayo ng wisdom para magtagumpay sa buong araw na to. Sabi nga sa Psalms 42 verse 4, nagdurugo ang puso ko kapag aking maaalala ang lumipas kahapong laging kaming sama-sama pupunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna. Pinupuri namin ng Diyos sa pag-awit na masaya. Dito yung excited ka pa kapag nagpupunta ka ng church. Yung pamilya mo na dala mo sa simbahan kasi ikaw yung nangunguna. Papapansin mo, bakit kaya Lord hindi na sumasama yung kapatid ko, yung pinsan ko, kahit sino Lord, ba't hindi na sumasama? Tanungin natin yung sarili natin, overcomer ka pa ba o overthinker ka na lang? Then sabi ito, bakit ako nanlulumo? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y magtitiwala, siya'y aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Ibalik natin yung apoy na meron tayo sa Lord. Always remember your first love to God. Sa every time na hindi mo kontrolado yung nangyayari sa paligid mo, ibalik mo kung paano ka niligtas ng Panginoon, kung paano naging faithful sa iyo ang Panginoon. Kasi kung hindi faithful ang Panginoon, wala po tayo lahat dito. Pero salamat sa Panginoon, ikaw at ako ay niligtas ng Lord. And every day, depend on God always. Whatever happens na pinagdadaanan natin, anuman ang gagawin natin na Lord, bigyan mo po ako ng wisdom, maliit man o malaki, Lord, tulungan niyo po ako. Kasi ang tingin lang natin sa Lord, miracle worker na malalaking bagay. Kapatid, ang Panginoon kahit sa maliit na bagay gumagawa. Remember nung kasal sa New Testament, di ba? May kinakasal tas naubusan ng alak. Ang liit-liit na bagay pero binigay sa Panginoon. Bakit? Hindi natin kaya kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Makakamtam natin ang lahat ng meron tayo sa mundong ito. Pero uuwi lahat yan sa overthinker mindset. Ang Panginoon, na-overcome na yung mundo na to 2,000 years ago. Yung cross na binubuhat ng Lord, yun yung meron tayo dati. Pero sabi ng Lord, it is finished. Kaya yung pinagdadaanan natin, ibigay natin sa Lord dahil ang Panginoon kayang-kaya niyang lagpasan yan sa pamamagitan natin. Kaya right now, kamusta po tayo? Sino until now, overthinker ka pa rin? Even nagbabasa ka na ng Bible, even nagpe-pray ka na, even nagwo-worship ka na sa Lord, even nagsisimba tayo every Sunday, pero pagdating natin sa bahay, overthinking ka, anong ulamin namin? Paano yung kakainin namin? Paano yung ganito namin? Kung totoong overcomer tayo, ibibigay natin sa Lord. Kasi sabi ng Lord, huwag mong alalahanin kung ano yung nangyayari sa paligid. Alalahanin mo yung soul mo. Kung papunta pa yan sa Lord, o papunta sa hell. Kaya right now, let's pray. Na Lord, maybe some of us, dumadaan ka ngayon sa sitwasyon na hindi mo kontrolado, sa sitwasyon na hindi mo gusto, pero sinasabi ng Lord, sa Diyos ka magtiwala, siya'y aking aasahan, Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Let's pray. Yes, Heavenly Father God. Lord, salamat sa iyong salita. Salamat, Father God, dahil Panginoon,
Hindi mo kami iniwan, Panginoon Lord God. Lord, alam mo yung sitwasyon ng bawat isa sa amin, Panginoon Lord God. Alam mo yung pinagdadaanan namin, Panginoon na Lord God. Lord, hindi namin to gusto. Pero Panginoon, salamat sa paalala, Panginoon Lord God, na Lord, we are overcomer, Panginoon Lord God, dahil meron kaming Diyos sa buhay namin, Panginoon. Right now, Father God, Lord, we ask for your Holy Spirit, Panginoon Lord God. I pray, Panginoon Lord God, I declare joy, Panginoon Lord God. I declare peace, Panginoon Lord God. I declare, Panginoon Lord God, blessing upon blessing, Panginoon Lord God, sa lahat ng narito, Father God. Lord, kung hindi, Lord God, we know hindi mo kami papabayaan, Panginoon Lord God, sa aming pinagdadaanan, Panginoon Lord. Right now, Panginoon, we also pray, Father God, Lord, for the company, Father God. Lord, continue to bless, Lord God. Lord, sa lahat ng aspeto, Panginoon, maliit man o malaki, Panginoon, patuloy na pagpapala, Panginoon. Lord, sa maghahapon na daraan, Panginoon Lord God, help us na Lord, yung overcomer mindset, Lord God, ang manguna sa puso namin, sa isip namin, at sa lahat ng gagawin namin, Father God. Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang buong maghapon na daraan, Panginoon Lord God. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong kapurihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong pinakamataas na papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. To God be all the glory po.